Dakuin natin ito. Naku, ito oh. Siguro, napansin ko rin kasi Ayan. Nakababatang Marcoleta. Oh, iyakin din to sa Kongreso eh. Di ba? Iyakin din ho to sa Kongreso, mga boss chief amo sir eh. Oh, bumabanat kay Attorney Claire. Sabi ni Roland Joseph Kabigting, bobo talaga oy, nirerekta mo naman yung mga DDS. Ako nga, hirap na hirap magsalita dito para wag sabihan sila na BO-BO eh. Ikaw nirerekta mo. Bobo talaga mga DDS, may kapansanan talaga sa pag-iisip. Hanggang ngayon, naniniwala sa mga Duterte. Ngayon ho, mga kababayan, sabi ni Linda Amor, kada 10 years po, civil engineer po, elders ko. Aba, sana all, civil engineer, no? Sana po makatapos. Game! madali siyang depensahan kaysa depensahan yung mga, or labanan yung mga kritiko ng gobyerno. Kasi ang nakikita ko po, parang din, siguro, napansin ko rin kasi si Yusek Yan, nabanggit, no? Banggit na banggit si Yusek. Naku, si Marcoleta, yung tatay nito, umiiyak din kay Yusek Castro eh, no? Kay Attorney Claire Castro eh, mga bossing. Claire Castro. Uy, napansin niya pala ako. Okay. Talagang, mga clear. Hindi ako ang namimili. Hindi ako ang namimili sa tanong. Anong gagawin natin kapag may tanong ang MPC? Sasagutin po. Di ba? At yun ang nakikita natin na ginagawa ni Attorney Claire, rektahang sagot. Oh. Katulad kanina. Sino tanong? Si Tristan Nodalo ng Newswatch about Dali, matigil ko lang. Ano po. Si Attorney Claire, ang ganda, ano? Ang ganda ni Attorney Claire, mga bossing. Nako, kung medyo, kung parehas kami ng edad ni Attorney Claire, siguro. Tapos, hindi, maganda po si Attorney Claire, mga kababayan. Basta yun na yun, oh. Game! Aste. Diba? O, ito pa. Bigla rin nagtanong si Miss Eden. Okay naman si Miss Eden. Si Eden. Yung yung hindi marunong sumunod sa protocol. Yung hindi sumusunod doon sa kung yung mga palatuntunan ba o alituntunin. Narinig nyo ba ang bagong balita? Dinadawit si General Torres sa missing sa Bungeros na balita ni Mr. Bean Bloodcaster. Pinagbibintangan daw ni Remulla na protector si General Torres. Hindi ko pa nakikita. Hahanapin ko yan. Miss Eden. Na yung tungkol sa flood control, ang pasok din yan, laban sa mga Duterte. Anong gusto nila ngayon? Hindi ko sagutin? Anong gusto ni Congressman Marcoleta? No comment lagi ako? Ay bakit pa ako nag-press briefing? Wala na. Siguro kagaya ng mga DDS, sasabihin dito sa atin, kapag tayo ay naka-vlog o nagba-vlog, pag tayo ay naka-live hoy, ang ingay mo! So ano gagawin ko? Tatakpan ko yung bibig ko. Diba? Ala kayo dyan. Mas lalo mapipikon yung mga DDS sa akin. Diba? Nakaganon lang ako. Mike Ramos, magsalita ka. Hindi, ayaw ng mga DDS. Isang oras ko kayong tititigan dyan. Sabi ni Iris na in love si Boss Mark. Hindi, maganda ho kasi talaga si Attorney Claire. At lagi kong sinasabi na maganda si Attorney Claire. At kumbaga, hindi naman siya in love. Crush yan si Attorney Claire Castro, mga bossing. Kung magiging no comment Dahil sa katalinuhan, dahil doon sa mga pagsagot niya, hindi yung para agawin pa sa kanyang mister. Hindi ho ganun, mga boss. ako. Diba? Hindi pwede ganun. Pag may fake news, Baka mahina po ang kukote nila. Kaya ganun ang iniisip nila. Kagaya ng mga DDS, ang ingay mo! Sabi sa akin, tatahimik ako, wala na. Ano tawag sa atin nun? Vlogger pa ba ang tawag sa atin nun? Tapos nakatunga nga lang ako sa inyong ganyan. No? sagutin. Diba? Bakit mo pipigilan na ang Pangulo, through us, itama ang mali? Kung fake news naman eh. Di ba kinakalaban niya ang fake news tapos hindi sasagot? Yes. Alang-alamang yung mga sinasabi, fake news, tapos si Attorney Claire, wala. Okay, ganun. Di ba? Kasi ang gusto ng mga DDS, hindi sasagot sa kanila.
Ang gusto ng mga DDS, tatahimik lang ho sa kanila, mga bossing. Yun ang gusto ng mga DDS. Hindi sila pwedeng sagutin. Tuloy. Kung ano yung mga fake news na ipinapakalat nila, yun lang yung dapat manaig. Siya po yung nagsasalita. Lagi siyang on the defensive tone. Ito ba? Diba? Fake news nga yung pinapakalat eh. Ano gagawin mo? Hahayaan mo lang. Definitely. Alangan naman. Oh. Defense. Ibig sabihin, hindi ako umaatake. At least admitted niya. Hindi ako umaatake. Depensa lang ako. Bakit? Yun yung issue. Peke yung pinapakawalan eh. Ididepensa niya. 'Di ba? Miski naman ho sa atin mga kababayan, miski hindi tayo undersecretary, hindi tayo USEC eh. Pag narinig mo na peke yung ipinapakalat nung nasa harap mo na DDS, sasabihin mo, oy, mali yan, pre ah. Hindi totoo yung sinasabi mo ah. Idedepensa ka. 'Di ba? O yan, sira kay Marcoleta yung naratibo ng mga DDS na attack dog si Atty. Claire. Defense. Yun yung issue eh. Diba? So pag may issue laban sa Pangulo, oh, ito na lang. Very recent example to. Ano, sinabi ni ano? Ito. Itong Marcoleta. Tingin mo yung issue ni VP Sara na sinabi niya na hindi obligasyon ng Pangulo na mag-witness ng pagsusunog ng illegal drugs. Ayun. Diba? Hindi, ginagawa ng dating Pangulong Duterte yun. Yung ang pagkakaiba nga lang, piso-piso. Yung mga sa dating Pangulong Duterte. Diba? Hindi niya yung trabaho. Pag-witness. Correct. Oh. Tapos, Tsaka yun, ipinapakita ho nung ganong kiloso na talagang seryoso ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na sugpuin ang droga, mga kababayan. Nasugpuin yung droga. Seryoso ang gobyerno na ito. Kaya kung sino man ang magpapasok sa Pilipinas ng mga ipinagbabawal na gamot, wag nyo nang subukan. Di ba? kamukat-mukat yung mga clear tatay ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte. Nag-witness ng pagsusunog. Oh. Oh, hindi ba paninira yung ginawa ni VP Sara? Sasagutin ko ba yun o hindi ko sasagutin? Ngingitian ko ba yun? O sabi ko lang, ignore, next question. Correct. Ganun ba yun? Hindi pwede ganun. Correct. Oh. Hindi kasi ito, yung mga Marcoleta, ewan ko ba? Bakit hindi? Oy, kayong dalawa, isang senador, isang congressman, bakit hindi nyo pagtuunan ng pansin yung nabitawang pangako ng tatay mo na yung 2,000 na bill sa kuryente kapag ka 2,000 pababa, libre na. Hindi niya pinag-uusapan yun. No. Wala na. Di ba? Nandito tayo para sa katotohanan. Dumepensa man ako at may dala ako na resibo at mga ebidensya, I will still do it. Not only for the president, but it is for the interest of the Filipino people. Anong gusto nyo? Mabulag ang tao sa fake news? Kasi hindi kami sasagot. Kasi lagi lang siya depensa lang ng depensa eh. Ayun nga din po, sa mga vlogger naman, mga kababayan, tayo, sinasabihan nila, fake news kayo, fake news kayo. Naku po, diyan pa lang po sa mga vlogger ng mga Duterte, mga Boss Chief Amo, sir, ubus na ho ang oras namin sa pagdepensa eh. No? Yung mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, ubus na. No? Mauubos ang oras namin sa kadedepensa nung mga pakalat nilang fake news, kagaya nung mga pulburon-pulburon video nila. Di ba? Kagaya nung mga pulburon-pulburon video nila. Ano, napatunayan ba? Wala. Ngayon, tikom na ang bibig nila. Hinto na sila. Wala na ho kasi, mga bossing. Wala na hong naniniwala kasi sa kanila. Ganun lang yun. Wala kami nakikitang notable achievements. That's wrong. That's wrong. Tapos sinabi pa niya, wala dito eh. Bagitin ko na mga klira. Binanggit niya dito na Sinusunog si Marcoleta. Uy, baka masunog ho yung peluka. hindi, joke lang. No? Kasi yung miski yung anak niya, napansin ko parang peluka din yung buhok. No? Correct nyo na lang po ako kung mali. ang PCO daw nagbabayad ng mga, ano yung vloggers? Parang gano'n. Ako po. Aray ko. Eto na naman ako. Masasabihan na naman tayo na bayaran ako. Atty. Claire, masasabihan na naman ako mga DDS. So, ito biruin nyo. 1 oras at 21 minuto.
Tapos ang sasabihin lang sa atin, i-press back lang sa atin ng mga DDS, bayaran ka! Magkano bayad sa'yo? Paldo ka na naman! Ganun na naman yung sasabihin sa atin. Unang-una, bago ka magsalita, reactors, bago magsalita, sana lang bago magsalita, magdala ka na ng resibo mo o Yun ang sinasabi ko. Di ba? Kahapon, ano natin yan, na-vlog ho natin yan. Yung sinasabi ni Marcoleta na meron daw ilan, 200 reactors na may bayad daw na 7,000, tapos may mga vloggers, ilan, 26, 21, kung ilan man na vlogger, 79 or something. No, bahala na ang hinayupak na mga yan kung saan nila kinuha yung mga numero na yon. Nagbabayad daw ng ganun. Dapat habang nagsasalita siya, ayan o, nakasalampak dyan. Kagaya natin. O, di ba? Kagaya natin. 15 na contractor, yung mga naunang ano natin, naunang mga topic natin, 15 na contractor ang sinasabi na nagbigay ng donasyon sa mga nakahalal o sa mga nakaupo na mga government halal ng bayan. Habang nagsasalita ako, nandun na, nakapaskil na yung ebidensya. Eh hindi ho eh. Dun ho sa anak ni Marcoleta, anak ng tinapa. Sabi ho ni ganito, may kakilala ho ako dyan. No, dyan, yung kakilala ko ho dyan. Oh, hindi man lang nga mapangalanan. Lagi kayong ganyan, mga DDS. No,